Alam mo bang maraming benepisyo ang basahan ng mga sanggol ng makukulay na libro? Hello! Auntie Subilan here, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Sa araw na ito nga pala ay may appointment ang Lola Chang sa kanyang doktor. And as usual, sasamahan siya ng kanyang Kuya Choi. Linggo nga pala ngayon pero hindi tayo nag-off. Kami na lang dalawa ni Baby Choi ang maiiwan. At dahil nagliligalig na naman ang baby na yan, ay binasahan ko muna siya ng paborito niyang libro at yung mga blocks niya na may mga letra, numbers, and larawan ng animals. Siguro may magsasabi dyan sa inyo na hindi pa naman nakakaunawa at nakakaintindi. Bakit ang aga mo basahan? Ganon. Pero sa paniniwala ko po kasi ay nakaka-develop sa brain ng baby yung mga ganitong gawain. May nabasa po kasi ako noon sa pocketbook na sa murang edad ng baby ay binabasahan na niya ng libro yung baby dahil nakakatulong ito sa language skill, yung attention and concentration, yung curiosity at yung imagination ng bata. Kakadagdag din ito sa mas malawak na kaalaman ng bata ng mga vocabulary words, ganun. Kaya mula noon nakatatak na yon sa isipan ko. Kaibahan nga lang, mga Bible stories binabasa ko sa anak ko noon. At si Bibi Choi naman ay itong paborito niyang Sea Tales. Pero nagtataka lang ako bakit may nasamang polar bear tales sa Sea Tales. Pero basta ang paborito ni Bibi Choi pala is yung clownfish. Kuhang-kuha ng clownfish yung attention at concentration ni Bibi Choi. Napapahagik-hik pa nga siya pag si clownfish ang bida. Siya, hanggang dito na lang muna pasilip natin ng ating A Day in My Life as an OFW na chimay dito sa Hong Kong. Patutulugin ko na muna ang Bibi Choi. Ayan, bye! More the clownfish. You're looking at it intensely, huh? You like more the clownfish, baby?